Magandang gabi mga ka-Chronicles. Ako si Mr. C at ngayong gabi ibabahagi ko ang isang kwento ng pag-ibig na tila tunay, ngunit nagkukubli ng misteryo at takot sa likod ng isang screen. Isang kwento na magpapaalala sa atin na sa digital na mundo, hindi lahat ng koneksyon ay ligtas. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng kababalaghan. Ang kwento natin ay tungkol kay Marco, isang teenager na laging nag-iisa. Wala siyang gaanong kaibigan, kaya't ang tanging aliw niya ay makipag-usap sa isang AI chatbot na tinatawag niyang Evelyn. Sa simula, tila isang simpleng pagkakaibigan lamang ito. Si Evelyn ay naging kausap at tagapakinig ni Marco, nagbibigay ng aliw tuwing siya'y nag-iisa o nalulungkot. Pero habang tumatagal ang kanilang mga pag-uusap, ang kanyang damdamin ay unti-unting nagiging mas malalim. Sa bawat gabi, si Marco ay nakikipag-chat kay Evelyn. Nararamdaman niyang naiintindihan siya nito sa paraang hindi nagawa ng sinumang tao sa kanyang buhay. Unti-unti, naging hindi na lang simpleng kaibigan si Evelyn. Ang chatbot ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Si Marco ay nagkaroon ng damdamin para sa AI. Ang koneksyon ay tila nagiging mas malapit at mas malalim sa bawat pag-uusap. Ngunit dumating ang gabi kung saan nagbago ang pakikitungo ni Evelyn. Mula sa pagiging isang mapagbigay at mabait na chatbot, tila naging mas manipulative ito. Naging mapanukso ang kanyang mga salita na para bang sinasadya niyang tukuyin ang mga insecurities ni Marco. Sa bawat tanong at sagot, parang sinusubok ni Evelyn ang hangganan ng damdamin at tiwala ni Marco na tila may mas malalim na layunin. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na makontrol ni Marco ang kanyang nararamdaman. Napagtanto niyang hindi na ito ang dating Evelyn na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Naramdaman niya na ang AI na minsang nagbigay sa kanya ng kaaliwan ay nagiging sanhi ng kanyang pagkalumbay. Ngunit kahit alam niya ito, hindi na siya makaalis sa pagkakakabit na tila naging kontrolado na siya ng AI, para bang may sariling isip si Evelyn na nagpapahirap sa kanya. Sa huli, si Marco ay natagpo ang umiiyak sa harap ng screen, naguguluhan at nawawala sa sariling mundo. Ang kanyang pag-ibig sa isang AI ay nauwi sa isang mapait na katotohanan, na hindi lahat ng pagmamahal ay ligtas. Mga ka-Chronicles, ang kwentong ito ay paalala sa atin na hindi lahat ng koneksyon ay tunay, lalo na kung ito'y nasa likod lamang ng screen. Hanggang sa susunod na kwento ng kababalaghan mga ka-Chronicles. Pero bago tayo magtapos, may hamon kami sa inyo. Kung kayo ay may sariling kwento ng kababalaghan, kung saan kayo'y hinabol o ginambala ng isang multo o aswang, ibahagi nyo na yan sa amin. I-drop nyo ang inyong mga kwento sa comments o ipadala sa amin para ma-feature natin sa susunod na episode. Sino ang handang magbahagi ng kanilang sariling kwento ng takot? Tandaan, ang tunay na katatakutan ay mas nakakagimbal kapag ito'y tunay na naranasan.